Here I come. Yeah, boy. Swerte. Nice. Oh, no, no. Don't say it anymore. Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to the Reyes The Pool Legend reaction and commentary videos. For today's reaction video, ito sa pag-uusapan natin sa pang napakagandang laban, no? Isang money game between the two legends. Walang iba kung hindi si Efren the Magician Bata Reyes at itong katunggali niya na napakagaling din sa pool, no? Bago pa man nakilala si Efren Reyes, ito sikat na ito sa Pilipinas. Walang iba kung hindi si Jose Amang Parica. At parehong legend yan mga kabilyard, no? Nag-invite sila dito sa Legends of 10 Ball Money Game. Final match ito mga kabilyard at pwedeng manalo at mag-uwi ng $3,500 sa magcha-champion. At dito nga 10 ball race to 7 with the winners breaking format. Mapapansin natin mukhang nasa table itong si Amang Parica, yung nasa blue t-shirt, no? At makikita natin mukhang magpe-play safe siya dito mga kabilyard. At ito hindi pumasok, no, kaya back to table itong si Efren Reyes. This is an invitational money game and na-organize ito dyan sa Lone Wade Billiards sa California. Sa makita natin na dito si Efren Reyes na sa black shirt naman, panoorin natin mga kabilyard. Thank you guys so much for joining us for the Billiards team. Lance Ladera, Louis Vega. Dito nga mapapansin natin itong dalawa at nagsusukatan pa rin ng kanilang mga tira, no? Mahilig din sila sa mga play safety kaya hindi magpapatalo yung bawat isa. Parehong napakagaling nito mga kabilyard. At makikita din natin itong si Amang Parica, isa ito sa pinaka billiard and pool genius sa Pilipinas. Kaya panoorin natin kung makabuelo siya dito sa play safe ni Efren Reyes. At dyan nga sa tira ni Reyes na yun, medyo makapal, no, dahil dyan nagkaroon ng pagkakataon itong si Amang Parica para makatira dito sa object ball nila, itong ball number 2. Tingnan natin kung makagawa ng paraan dito si Amang Parica at makaposisyon siya at ma-overtikan niya itong si Efren Reyes. Medyo
may tira na dito si Amang Parika, pero makita natin medyo alanganin pa rin yung sa kanyang ball positioning, no? So panoorin natin kung paano dumiskarte itong si Amang Parika. At dyan nga mapapansin natin mukhang playing safe pa rin itong si Reyes, no? At talagang alangan pa rin dito sa laban nila dahil napakahusay din kasi nitong si Amang Parika. Kaya tinitingnan niya at iniestima pa niya kung paano niya tatalunin, no, itong napakagaling na pool player na ito. Kaya panoorin natin mga kabilyard. Dito nga sa tira na ito mga kabilyard, mukhang nakakuha na ng momentum itong si Reyes at bumigay doon si Amang Parika sa mga play safe ni Reyes. At makikita natin mukhang may chance na ulit si Reyes, no, na maka-penetrate dito sa rack number 1 na ito. At yun nga, sumablay pa si Reyes sa napakadaling tira na yon, at dahil dyan mukhang ma-steal pa ni Parika itong rack number 1. Kaya medyo minalas doon si Reyes. So panoorin natin mga kabilyard.
At doon nga, mukhang na-steal nga ni Parika, no, yung laban na yan. 1-0 tayo dyan, mga kabilyard. At makikita natin talagang balikatan. Medyo ninervyos doon si Efren Reyes, no. At dito nga, dalawa pa yung referee para mag-setup nitong table. Mapapansin natin talagang hindi pwede magkamali dito dahil mauubos ang bola. Parehong magaling itong mga kabilyard at ito nga, nasa table pa rin si Amang Parika para sa break rack number 2. Panoorin natin. It's like At doon nga maganda yung combination ni Parika at makikita natin simple lang yung kanyang tira pero napaka-effective niyan mga kabilyard, no. Maganda na rin yung layout ng table, panoorin natin kung makarun out siya dito sa rack number 2. At mukhang may chance ulit na maka-run out itong si Parika dahil nga napakaganda ng pinapakita niyang cue ball positioning, no? At yung pocketing skills niya talagang napakatindi. Dito nga makikita natin last 3 ball si Parika at may chance na umabanti pa ng 1 punto. So napakasimple at precise yung pagtira nito ni Parika at makikita natin kung gaano talaga kabangis itong kalaban ni Efren Reyes na ito, no? Last 2 balls side pocket itong 8. At ito nag-stop ball. Kita nyo naman kung paano pahintuin, no, yung bola nitong si Parika. At mapapansin natin dito mga kabilyard talagang ito solid na solid. Yung tira dito ni Parika, muntik pang sumablay yung Jess. Ganun pa man pumasok yan. 2-0 na tayo mga kabilyard. he has much on the they look constant too. At doon nga mukhang nakabalik itong si Reyes dito sa rack number 2 at kailangan niyang humabol. Race to 7 lang ito mga kabilyard.
Medyo alanganin yung setup ng bola, no? Medyo gipit pa yung positioning nito. Pero tingnan natin kung makabuelo dito si Efren Reyes at makabawi ng puntos. Sundan pa rin natin yan, mga kabilyard. At dito nga mga kabilyard, makikita natin na magko-combination itong si Reyes sa 9. Medyo mahirap yan, pero ganun pa man, naipasok pa rin ni Reyes at nakakuha ng magandang ball position, no? Sa palagay ko, medyo maganda na rin yung layout ng table na ito at may chance na maka-run out si Reyes dito at makahabol ng isang puntos. Kaya panoorin natin mga kabilyard. At doon nga mukhang napagbigyan pa dito si Amang Parika, no? Sablay doon si Reyes, kaya makikita natin talagang mahirap yung mga ganyang klaseng pagbibigay. Kukunti na lang ang bola sa table at may chance ngayon na makabawi itong si Parika ng ilang bola at makapuntos ulit, no? 2-0 ang score natin dyan at medyo masama pa rin yung mga positioning nitong si Efren Reyes. Medyo na-intimidate yata dito sa kanyang old friend na ito at ito mukhang na-scratch pa doon, no? Medyo minalas doon si Amang Parika at dito nagkaroon tuloy ng chance si Reyes na magkaroon ng ball in hand advantage. At tingnan natin kung makabawi na dito si Reyes. Nothing's tied up, everything's wide open. He should be awesome here. At dito nga, pumasok yung 9, maganda na rin yung posisyon nitong 8, mukhang makakabawi nga ng puntos dito si Efren Reyes. 2-0 ang score natin at may magandang chance na si Reyes ngayon para makabawi ng isang puntos, no? Backspin siya doon para medyo maikli na lang yung gagawin niyang tira dito sa Jess. At yun nga, pumasok yung Jess, 2-1 na score natin mga kabilyard. At dito nga, breaking si Reyes. Tingnan natin kung may papasok dyan. Sa break niya, may pumasok ka agad sa side pocket. Tingnan natin kung may available shot doon sa object ball, mga kabilyard, no? Medyo maganda yung break dito ni Reyes. Meron siyang possible shot sa uno. At may chance na combination naman dito sa corner pocket. So, panoorin natin kung makagawa ng magandang tira dito si Reyes at tumabla sa score na 2-1. Nice open rack for Efren Reyes here. Tie it up, 2-2. Just a beautiful shot by Efren Reyes. Showing off that Filipino stroke.
Diyan nga makikita natin combination, mahinang tira para sa katutok na nga itong object ball ni Reyes sa corner pocket. Last 5 ball siya dito, no, medyo maganda na yung makikita natin na tira ni Reyes dito. Panoorin natin kung maka-penetrate siya at maka-run out dito sa rack number 4. At dito nga maganda na yung posisyon ni Reyes, no, last 2 balls siya sa rack number 4 at may chance tayo na magkaroon ng tabla sa unang pagkakataon. Ito maganda yung posisyon niya para sa side pocket mga kabilyard dyan sa Jess, no. At yun nga pumasok yung Jess, all 2 na score natin mga kabilyard. At dito nga sa rack number 5, medyo nakaluwang ng konti si Reyes sa kanyang mga tira. At dito back to table siya pero pinapahirapan pa rin ni Amang Parika, no, yung mga positioning niya. Talagang pang play safety. Talaga ito, counter safety naman si Reyes. Tago sa likuran ng dalawang bola na yon. Medyo mahirapan dito si Amang Parika. Pero tingnan natin yung husay at galing nitong tao na ito, no. Maraming beses na natinalo niya si Efren Reyes, pero tingnan natin sa parehong frame kung magkakaroon ng posibilidad na talunin ni Reyes ulit itong si Amang Parika. Panoorin natin mga kabilyard. At doon nga mukhang nagbunga yung mga play safe ni Reyes, no, dito kay Amang Parika dahil kabisado niya nga yung kalaban na ito. At dito mukhang may chance na makarun out si Reyes sa rack number 5. Tingnan natin kung makaposisyon siya ng maganda at ma-break niya yung cluster ball sa gitna, no. So panoorin natin yan mga kabilyard. At doon nga sa pangatlong pagkakataon, sablay na naman si Reyes doon sa ball number 6 na yun, no? Dahil dyan, nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Parika na makabalik sa table. Medyo
Madali lang yung tira na yun, konting nipis lang yan, pasok yan. Mukhang ma-steal pa nga ni Jose Parica itong rack number 5 kay Reyes. No? Sayang yung position doon ni Reyes at mukhang si Parica pa ang makakakuha nitong rack number 5. Kaya panoorin natin kung mapina nga ni Parica ito at malaps niya itong rack number 5. At dito nga mukhang nag-counter safe lang itong si Amang Parica at ito i-kick shot ni Reyes sa dalawang corner lang yan mga kabilyard. No? Medyo mahirap ito at kailangan ng matinding concentration dito at eksakto. Pag hindi tinamaan ito sigurado lamang na lamang doon si Parica. Yun nga, hindi nga tinamaan dahil dyan ito, ball-in-hand advantage kay Parica. Magaling yung ginawang tira doon ni Parica no? At dahil dyan na foul si Reyes kaya ball-in-hand advantage kay Parica. Dito mukhang alam na this, sabi nga ng maraming pool master. At doon nga tuloy nang na-steal ni Parica yung rack number 5 no at easy packet na yun para sa kanya. Kaya umabanti ulit ng isang puntos si Parica. 3-2 na score, lamang pa rin si Parica ng isang puntos. Kaya panoorin natin susunod na rack. At dyan nga mukhang dry break yung ginawang break na yan ni Parica sa rack number 6 no, walang pumasok. Tingnan natin ngayon si Reyes may available shot sa 1. Medyo sinama siya ng tira doon sa rack number 5 kanina. At dito makabawi pa ba ng isa pang punto si Reyes para tumabla. At ito medyo maganda yung posisyon ng mga bola. Tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 6. Sundan pa rin natin yan mga kabilyard. At dyan nga, very easy shot yun mga kabilyard. Sumablay si Reyes na mukhang nape-pressure niya talaga dito sa matinding kalaban niya si Amang Parica. Hindi siya nakapag-control doon at medyo manipis kaya sumablay yung tira ni Reyes. At dito balik sa table si Amang Parica. Mukhang manipis no yung tira noon ni Parica. Kaya ito back to table ulit si Reyes.
sa tira na yan ni Reyes, mukhang nakakuha din siya ng magandang momentum at may chance siya na ma-run out niya itong rack number 6 at tumablan na naman dito kay Parika. Ang score natin dyan 3-2 lamang si Parika, no? At ito, tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 6. At dyan nga, maganda na yung momentum ni Reyes. Last two balls siya para dito sa rack number 6. No? Mukhang magkakaroon na naman tayo ng panibagong tabla, mga kabilyard. Ito nga, tutok na yung Jess sa corner pocket sa itaas, no? Sa bandang kanan yan. At ito si Reyes, medyo relax na dito sa tira na yan. Pasok yung Jess, all 3 na score natin, mga kabilyard. At dyan nga, nag-break si Reyes sa rack number 7. Mukhang ito, merong pagkaka-chance ngayon si Amang Parika na makabalik sa table. Dry break yung break ni Reyes. At makita natin, tabla ulit tayo sa pangalawang pagkakataon. No? All 3 score natin, mga kabilyard. At makikita natin na suniswerte pa rin itong si Amang Parika dahil nga dyan sa mga tirada ni Efren Reyes. Ito, nag-counter safety lang si Amang at itinago niya doon sa cluster ball sa gitna, no, sa itaas. Tingnan natin kung makagawa ng paraan dyan si Reyes. At dito nga makikita natin, mga kabilyardo, mukhang nakakuha ulit ng momentum si Reyes sa rack number 7. Gumaganda na rin yung sa kanyang cue ball positioning, no, para dito sa laban niya kay Jose Parika. Medyo yung first and second rack talagang minalas doon si Reyes. At dito tingnan natin kung makabawi na ng positioning itong si Reyes sa rack number 7. Tabla tayo, mga kabilyard, no? All 3 score natin. Pareho magaling po ito, mga kabilyard.
dito nga, nasa last ball na itong si Reyes, no? Mukhang mag-stretch pa siya dito para may pasok sa corner pocket sa itaas yung Jess. At dito mukhang sa unang pagkakataon, abante ng isang punto si Reyes. 4-3 na score natin mga kabilyard. Dito nga, nasa rack number 8 na tayo mga kabilyard nyo. Dyan sa break ni Reyes na yan, mukhang may pumasok na isang bola. At makikita natin may available shot naman si Reyes dyan sa rack number 8, no? Tingnan natin kung makagawa siya ng paraan dyan at umabante pa ng isang puntos. Dahil nga, lamang na siya ng isang puntos, 4-1 na. At si Parika naman ang naghahabol ngayon. Open table ito, no? Medyo maganda yung pagkaka-open na yan kay Parika para makabawi dyan sa rack number 8. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga sa posisyon ni Parika na ito mga kabilyard, no, medyo mayroon siyang chance na makarun out naman at bumawi ng isang puntos at magkaroon ng pangatlong pagkakataon na makatabla, no? At dito maganda yung pinapakita ni Parika sa rack number 8 na yan. So tingnan natin, medyo alanganin ng konti yung position pero kayang-kaya na ng mga ganitong klaseng pool master mga kabilyard, no? So tingnan natin kung magawa ng paraan ni Parika yan at tumabla dito sa score na 4-3. At dyan nga, last ball si Parika, talagang minadali niya lang, no? Minani niya lang yung tira na yan. All 4 na score natin dyan mga kabilyard, pangatlong pagkakataon. Tumabla no yung score natin. So maganda yung labanan nila at balikatan talaga, napakahusay.
doon nga mukhang ninervyos naman si Parika dyan sa tira niya na yan, no? Dahil nga all 4 na score, sumablay siya doon sa tira niya, kaya nakabalik ka agad itong si Reyes sa table, no? Medyo may kahirapan itong binigay pa rin na tira, pero tingnan natin kung magka-safety itong si Efren Reyes. At dito nga makikita natin mga kabilyard, no, mukhang nakabalik naman sa table itong si Reyes at meron siyang available shot ngayon sa pagkakataon na ito. At doon nga sablay pa rin yung tira ni Reyes na yan, kaya back to table itong si Parika. Medyo pahirapan talaga yung laban nila dito, no, sa rack number 9. All 4 ang score natin at nasa table si Parika. Diyan nga medyo napalakas yung ball positioning ni Parika, no, at naging pangit yung ball position niya sa object ball. Pero tingnan natin kung magpa-play safe ba siya dito or kukuha ng magandang ball position para sa next object ball niya. Medyo alanganin yung posisyon ng cue ball, kaya tingnan natin kung anong discarded dito ni Parika. At doon nga, crucial pa naman yung tira na yon at dahil dyan scratch si Parika, no, hindi niya anticipated na papunta doon sa corner pocket yung cue ball, kaya ito positioning si Reyes ngayon, ball in hand advantage para dito sa natitirang mga bola. At ngayon may chance si Reyes na siya naman ang umovertake, no, ng puntos kay Parika. At dito nga, nasa all 4 na score natin. Tingnan natin kung sino mauna sa top of the hill. Panoorin natin mga kabilyard. At dito mukhang may chance na maka-overtake na ng isang puntos, no, itong si Reyes. Pasok yung just na yan, 5-4 na score natin, laman na si Reyes dito sa rack number 9. At dyan nga sa napakahinang sago ni Reyes na yan, tingnan natin kung may papasok na bola, no. Mapapansin natin talagang smooth lang yung tira ni Reyes
Unfortunately, walang pumasok kaya ito back to table kaagad itong si Parika. Ang score naman natin lamang si Reyes ng 1 puntos, 5-4. Tingnan natin kung makabawi dito si Parika at mukhang balikatan lang talaga, no, head to head yung laban nila dito mga kabilyard. At dito nga mukhang kakailanganin talaga ng extension nitong si Parika dahil maikli lang at pandak itong si Parika, no. Ganun pa man talaga napakahusay pa rin niya gumamit ng mga ganitong klaseng extension. At dito nga medyo napakaganda nung bank shot na yun ni Reyes para makakuha ng isang magandang ball positioning, no. Dito makikita na natin kung sinong umaabante at nangunguna sa kanilang mga pressure. At tingnan natin kung ma-break ni Reyes yung cluster ball sa gitna. Umabante na sa kanyang posisyon itong si Reyes at makikita natin meron na siyang chance ngayon na maka-run out dito sa rack number 10, no, at umabante pa ng 1 puntos mga kabilyard at mauna na dito sa top of the hill. Makikita natin talagang pahirapan yung tira pero ganun pa man mukhang naabante na ni Reyes itong kanyang momentum. At dito nga mga kabilyard, makikita natin mukhang meron tayong pagkakataon na tumabla ulit sa pang-apat na pagkakataon, no? At dito si Amang Parika naman yung hahabol. Ay yun lang, nagkamali doon si Parika. Medyo makapal ang tira niya na yun at kinuhanan niya kasi ng magandang posisyon sana yung Jess pero unfortunately hindi pumasok yung 9. Pag-asa pa naman ng chance na ni Parika yun, no? Sumablay pa siya doon mga kabilyard. At dito si Reyes sumablay din at ito mukhang magkakaroon pa tayo dito ng ito nakachamba pa ng malupitang play safe si Reyes. Tingnan natin kung magawa ng paraan ni Parika ito at mabang shot niya. Sundan natin mga kabilyard.
At dito nga mukhang nagkaroon naman ng chance ulit itong si Reyes, no, para dito sa position na ito. At tingnan natin kung mapasok niya itong 9, no. Medyo mahirap ito, mukhang bang shot ang tirada dito ni Reyes. At yun nga, boom, pasok. Siguradong to panalo na dito si Reyes at mauna siya sa top of the hill, mga kabilyard. Medyo talagang alanganin yung tira na yun, pero ganun pa man, nakuhanan pa rin ang paraan ni Reyes na may pasok yung 9. At dahil dyan, umabante pa ng 1 punto si Reyes. Nasa top of the hill na si Reyes. 6-4 ang score natin, mga kabilyard. Nakuha ng magandang tira dito si Reyes. Break na siya dito sa final round. Dito sa lap number 11. Tingnan natin kung may papasok. Yun nga, medyo alanganin yung tira na yun ni Reyes. Pero ganun pa man, kahit isa may pumasok, kaya may chance pa rin si Reyes na makatira dito sa final round. Sundan natin mga kabilyard. Doon nga, muntik pang papasukin na ni Reyes yung Jess para tapusin yung laban, no? Pero ganun pa man, hindi nangyari yun at nakakuha pa rin ng magandang play safe itong si Efren Reyes. So tingnan natin ngayon diskarte ni Jose Parica dito sa final rack na yan. At dito nga hindi nakuhanan ng magandang bank shot, no, nitong si Parica. At dito si Reyes naman ang gagawa ng paraan, mga kabilyard, para dito tapusin, no, itong rack na ito. Pero tingnan natin kung anong diskarte dito ni Reyes. At dito nga mukhang ito, i-combination niya yung Jess para tapusin na. At yun nga, panalo dyan si Efren Reyes. Thank you guys for watching.